mga kaibigan, kinasuhan na nga ni General Torre itong si dating Pangulong Duterte. Alam nyo, hindi na ito palalampasin ni General Torre dahil sabi nga niya, bagong Pilipinas na tayo. Hindi na pwede yung may sasabihin na pagbabanta sa buhay ng tao pagkatapos kinabukasan, joke only. Ano yan? Bagong Pilipinas na tayo. So, wala nang ganyan. Ngayon mga kaibigan, tandaan nyo, hindi na kayo palalampasin sa administrasyong ito. Dahil una sa lahat, ang buhay ng tao ay hindi ginagawang biro. Gosh, pakinggan po natin si General Torre. Ang direktor ng CIDG, General Torre, sir, magandang umaga po. Si Mike Abi po ito. Sir Mike, good morning at good morning din sa inyong mga tagapakinig. Salamat po sa oras, pagtanggap ng ng aming tawag. Pero bagong lahat, congratulations muna dahil ikaw po ay sagradong Major General na. General, sir, congratulations. Maraming salamat Sir Mike, maraming salamat. Okay, at dahil dyan, ito yung ating gustong itanong sa inyo at mabuti lang po at kumilos kayo. Ang unang tanong, nadinig ko yung interview sa inyo kahapon ng media. Sabi mo, bilang Pilipino, bilang PNP, CIDD Director, yung inyong ipinail na kaso against former President Duterte. Parang yun po yung inyong pinanghuhugutan. Tama ho ba? Yes po, yes po. Yun po talaga ang ating basihan. Wala pong nag-utos ng kahit sino para gawin ito, General? Pasintabi na? In-inform ko na lang ang aking mga boss na ito po ang aking gagawin sapagkat nandito naman ito sa I believe that it is within the scope of my job description. Okay. So paki-clarify nga po ninyo sa ating mga nanonood sa buong Pilipinas, sa buong mundo, dahil live po tayo. General, ano po yung malalim at dahilan pinanghuhugutan ninyo kung bakit nyo ipinail ang kasong inciting to sedition? Well, inciting to sedition at saka unlawful utterances po ang ating ifinal sa kay Rodrigo Duterte sapagkat nakita natin ang elemento ng paglabag ng batas ay nandun sa mga sinabi niya sa kanyang mga ginawa. Kahapon na banggit niyo dun sa interview rin na para hindi magandang halimbawa na nakakadinig tayo ng parang simple lang ang patayan, simple lang ang ganitong mga salita na hindi maganda, totoo yun, hindi maganda sa pandinig ng mga kabataan at ng mga kapwa natin Pilipino. Tama ba, General? Opo, kaya nga hindi tayo siseryosohin ng ibang mga bansa at ng iba pang mga tao kung ganyan na ganyan ang policy natin na para bang nag-normalize na lang sa atin ang violence at wala ng batas. Hindi po pwede yan. Okay, so anong ibig sabihin nito? Lahat na nagagawa ng katulad ng ginawa at sinasabi ni dating Pangulong Duterte, dapat ding makasuhan at maging warning, babala ito, na huwag nilang pamarisan ang mga ganyang mga statement. General. Alam niyo po, ang batas kasi, the law applies to all equally. Nasa kanila na po yan kung gusto pa rin nilang gawin ang mga bagay-bagay na yan na nakita naman nila na labag na nga sa batas. Sinasabi na nga nating labag sa batas yan. Hindi dapat ginagawa yan. Gawin pa rin nila. Wala pinakaiba sa ibang mga batas yan. Ang difference lang yan is that may mga seryoso, may mga mabibigat na mga violations at may mga magagaan din lang na mga violations. Well, tama yan. Karapatan po ninyo at obligasyon din nyo bilang direktor ng CIDG na mag-file ng kaso. Kung di ako nakakamali, parang nagkakasunod-sunod ang inyong ipinapile ng mga kaso. Dati, mga vlogger, kung sino-sino, at iba pa dito sa inciting to sedition case. Ano po? So ito, bago na naman ito, ibig sabihin ito, kahit sino, kapag ka nagkamali, hindi kayo magdadalawang isip na kasuhan din ng kahit na sinong gagawa ng ganito, General. Opo, yan ang nangyayari kasi. Naging normal in the Duterte administration na kahit mali na, hahanapan na lang ng paraan at i-justify na lang para maging tama dahil yun ang popular. Hindi po pwede yun. Kasi pag ganun ho, paano naman pag ikaw naman ang nasa receiving end? Nangyari na sa kanya yan. Minura rin siya ng isang teacher. Pinahuli ka agad Mabilis pa sa alas 4, hinuli yung teacher at kinulong din. Humingi na lang ng tawad, public apology at sila pa ngayon ang magaling at dahil pinatawad nila yung tao. Ngayon naman, sila na ang nasa receiving end, kung ano-ano na mga sinasabi. Yung bang sinabing pagpatay at saka yung pagpasabog ng Senado, hindi ba pumapasok dyan yung anti-terror law? Maitanong ko lang, General, kasi mas matapang yung anti-terror law kung hindi ako nagkakamali. Opo,
pinag-aaralan natin yan, kaya nasa case build up tayo ng DC-20. Pero sa ngayon, ang final ko lang, simple lang, unlawful utterances. Yan ay magaan lang na kaso, marami naman siyang pera, magpiyansa na lang siya. Pero makakasuhan at makakasuhan ka pag ginawa mo ang mga bagay na yan. So handa kayo na harapin ito kung makakarating sa korte dahil nasa DOJ, papunta ng prosecution panel. Kung mayroong probable cause, didiretso ng korte yan. So willing kayo harapin ito hanggang sa huli, General. Oo naman, hindi naman Okay. tayo gaya nila na kinaumagahan. Pag maipit na, sasagutin na joke only. Hindi ho. Final ko ho ito, pinirmahan ko ito at iniligay ko rito ang aking professional career ko. Tama. At ang personal integrity ko rito ay nandyan sa pirma na yan na ibinigay ko sa DOJ. Hindi ho Yes. yan joke. Very serious po yan. Actually, bigyan ka lang ng feedback, General, mula nang pumutok ito kahapon sa social media, sa media. Naku, ang dami ho ng reaksyon at tingin ko majority ng mga Pilipino ang sumasaludo sa iyo, natutuwa sa galaw mo at sinusuportahan ka dahil ayaw na nila, pagod na silang makarinig ng mga pagpatay na para bang baliwala na lang samantalang napakahalaga ng buhay. Kaya pinaparating ko po sa inyo yan, marami po ang sumusuporta sa inyo, General Torre, sir. Maraming salamat po sa inyong suporta, sir. Talaga namang oras na para, bagong Pilipinas na eh. Hindi na po Yun. pwedeng yung lahat na lang dinadaan na lang sa biro-biro at pa-joke-joke at pagkatapos ang taong bayan naman nagsasuffer. Kahapon doon sa lakad mo sa DOJ, nagkaharap din kayo nung unang kinasuhan mo. Sino ba yon? Si Captain Dado ba yon? Sino ba yung isa rin palamura? Maraming pagbabantang ginagawa. Nagkaharap kayo kahapon. Anong nangyari, General? Ayun, nagbabait-baitan po. At nagbigay ng counter affidavit niya. Nung binasa ko kahapon, dinesisyon ako na agad. Sinabi ko sa aking lawyer, huwag na tayong mag-submit ng reply affidavit para for resolution na kagad ang kaso. Kasi ako'y naniniwala na wala naman siyang naidepensa at wala naman siyang na-deny doon sa kanyang sinabi. Kaya tingnan natin kung anong sabihin ng piskal. At pag sinabi ng piskal, isampa nga sa kaso sa korte, naturalmente, lalabas ang warrant of arrest. Isi-serve ko po yung warrant of arrest yan personally. At sa observation po ng mga nakakita kahapon, nawala yung tapang ni Dado. Nung sa mga social media, kung makapagmurat, makapagbanta sa buhay mo at kung kani-kanino, ganun-ganun lang. Nung magkaharap kayo kahapon, batahimik naman. Natakot yata sa iyo, Ganun. General. Yun talaga ang marami po kasing epekto na pag wala sa lugar ang iyong tinitindigan at dinala ka na sa tamang forum, talagang kailangan magbait-baitan ka, otherwise lalo kang mamalasin dyan. Ayun, okay. Sandali, kahagabi yata o kahapon, meron kayong operation o kasama kayo sa operation doon sa mga guerrilla type na pogo-pogo na naman. Ayaw matapos itong pogo. Anong update, General, kung meron kayong report ngayong umaga tungkol doon sa operation na yan kahapon o gabi? Meron tayong hinuli kagabi, ni-raid tayo na pogo, guerrilla pogo sa basement ng isang hotel diyan sa EDSA Pasay. May nakuha tayong mga Pilipino, may nakuha tayong mga foreigners at lahat sila ay pinroses natin kagabi. Ang mga foreigners dinala sa Nasdaq sa may holding facility ng PAOK pending proceedings of the immigration for deportation and inquest. Okay. At dahil dyan, General, alam ko napaka-busy po ninyo. Salamat muli sa inyong pagtanggap ng aming tawag. Pero nasa inyo po yung pagkakataon. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon para ho sa inyong gustong ipanawagan sa taong bayan dahil marami na kayong mga kasong ipinail laban doon sa mga pasaway, turing natin pasaway. So, ano po ang mensahe ninyo sa inyong taga-suporta at mga bumibilib, humahanga at naghahayag ho ng pagsaludo sa inyo, General? Nasa inyo po yung pagkakataon. Maraming salamat, Sir Mike, sa pagkakataon na binigay niyo sa akin na maihayag ang ating mga saloobin dito sa Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police under sa pamumuno po ng ating butihing Chief PNP, si Romel Francisco D. Marbil, ang ating Director ng PNP. Sana po ay patuloy niyo kaming suportahan sa ating quest para patuloy na ma-maintain ang kaayusan ng ating bansa na for quite a while ay nag-normalize na ang mga hindi natural na mga gawain. Alam niyo, Sir Mike, gusto nating ibalik sa tamang direksyon ang ating bansa sapagkat tayo naniniwala na sa batas lamang ang dapat mag-temper nitong mga bagay-bagay, especially yung mga power na ibinibigay sa gobyerno at sa mga taong gobyerno. Sapagkat yung mga shortcut, yung mga extrajudicial activities,
maganda lang yan habang hindi ka tinatamaan. At pag tinamaan ka na, doon mo maramdaman ang sakit. Ay, dapat pala, batas ang manaig at hindi yung kung sino-sino lang na magdidesisyon na kinaumagahan ay wala accountability. And ang worst talaga sa lahat is sasabihin na joke only. Maraming salamat po, Sir Salamat Mike. po, salamat General. Mabuhay po kayo. At sana ho ay magtagumpay kayo sa inyong mga galaw at yan po ay para sa bayan. Salamat po. Mga kaibigan, Salamat, sir. si Major General Nicolas Torre III, siya po ang Director ng Criminal Investigation Detective Group, CIDG Philippine National Police. Congratulations.